Okay, at ating topic ngayong umaga, ex-DepEd Undersecretary Gloria Mercado walang kredibilidad ayon kay VP Sara Duterte. Yan ang sinasabi nung time na nagkaroon po ng House Inquiry sa Kongreso nung isang araw. Nagulat po tayo sa mga revelation na ipinalabas ni dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado. Nakita po natin yung kanyang mga sinabi. At tandaan po natin ito pong si Ginang Gloria Mercado, 40 years na po siyang nagsiservisyo sa gobyerno. 40 years na po siyang naglilingkod sa ating mamamayan. Na itong si VP Sara, kailan lang sumulpot sa larangan ng public servant sa usapin ng gobyerno o ng pamahalaan. Nagkataon, anak siya ng dating mayor ng Davao at dating pangulo ng ating bansa na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya nahalal at kaya lalong nakilala itong si Sara. Ngayon, mga kababayan, naniniwala ba kayo doon sa mga allegation ni VP Sara? Pakinggan po natin bago tayo mag-reaksyon, mga kababayan, sa bawat mga patutsada ni VP Sara. Pakinggan po natin. Kasi nung in-interview siya, habang nagkakaroon ng inquiry dyan sa Kongreso nung isang araw, nagpa-press conference po ang ating Vice President na si Sara Duterte. At dito, matatawa tayo, may ang kanyang mga revelation about kay dating DepEd Undersecretary Mercado. Pakinggan po natin itong mga pinagkasabi ng ating Vice President. Former DepEd Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope for the Health Orchestrate Positive Learning, a DepEd project. She believes it could be to influence her decision as Hope. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Ibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar ng bansa. Sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our Undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido ng Villar, meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na
there is a loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige, you go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. Bago pa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami, very, very new. Nagulat ako, kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din nandiyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin na sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold Monsayak, si Gerald Chan. Iyan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusulisit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun. VP, in relation to that, since you brought up yung names po ni Attorney Poa and Attorney Monsayak. So, during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya nilet go ng DepEd nyo po was that she disagreed daw with Attorney Monsayak's suggestion that bidders in the DepEd computerization program just discuss it among themselves to avoid failed bidding. Ngayon ko lang narinig yan. Sa kanya ko lang narinig yan. Pero ako ang nagsasabi kasi I was the one who fired her out of the Department of Education. Yung dalawang rason na yon ang rason kung bakit siya pinaalis sa Department of Education. And as I said, may papel yon. Ibibigay namin sa inyo ang papel. Ang HR record ni Villar nasa Department of Education din. In fact, hanggang ngayon si Villar nasa region kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa region, wag yan sa teaching position, pero that person is holding a teaching position. Sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Yun. Okay, ito mga kaibigan. Napakinggan natin yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Bakit daw tinanggal itong si Mercado or si Gloria Mercado sa DepEd? Alam nyo, napakadaling basagin ang sinasabi ni VP Sara. Unang-una,
responsibility mo to, si dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado. Sabi mo, nagsusulisit ng 16 milyon sa mga kontraktor ayon kay Vice President Sara Duterte. Okay, bigyan natin ng doubt. Maaaring totoo, maaaring hindi. Pero ang tanong, ang sabi niya, meron daw siyang papel about doon sa ginawa ni Gloria Mercado. Ang tanong dito ay ganito. Alam mo palang nagsulisit, kung totoo man na nagsulisit si Mercado ng 16 milyon sa mga kontraktor dahil siya ang may hawak ng hope or yung mga bidding dyan sa DepEd nung panahon mo tsang itinilaga mo, bakit hinayaan mo lang? Bakit hinayaan mong umalis sa DepEd si Ginang Mercado? Bakit hinayaan mo? Bakit hindi mo siya kinasuhan sa ombudsman? Yan ang tanong dito eh. Bakit hindi mo kinasuhan sa ombudsman ng katiwalian or graft and corruption? Yun ang unang tanong ko eh. Kung may pagkakataon akong makaharap si Vice President Sara Duterte at ipapamukha niya na tiwali, walang kredibilidad si Gloria Mercado dahil tiwali, dahil nagsusulisit, ang tanong dito, bakit mo hinayaan na umalis lamang? Bakit hindi mo kinasuhan sa Office of the Ombudsman ng katiwalian kung totoo man yan? Kasi napakadaling gumawa ng papel, napakadaling magsalita ng akusasyon labang kay Mercado dahil ang sinasabi ni Mercado ngayon ay hindi favor sa'yo. Di ba? Hindi sa'yo panig ang sinasabi. Bilang head ka ng isang sangay ng gobyerno, may natuklasan kang katiwalian, obligasyon mo na kasuhan yan. Di ba? Ang tauhan mo pala, ito na madam, ha? Madam, ito. Naalala mo ba, BP Sara, nung time na pinapunta ako ng tauhan mo sa warehouse ng DepEd, nauupo mo lang, kabago-bago mong DepEd secretary, pinatasan ako ng tauhan mo, personal na staff mo na magtungo ako sa DepEd warehouse. Wala akong alam kung anong gagawin doon. Ang alam ko lamang, mag-interview ng security detachment. Interviewin ko lang yung warehouse commander ng security doon. At doon, pagdating ko doon, alam na ng mga security na lulutang ako sa DepEd warehouse. Wala akong story, wala akong alam kung ano ang malalaman ko doon, ano ang magiging pakay ko. Basta't interviewin ko, hanapin ko yung isang tao na pinapahanap nyo sa akin doon. Doon sa DepEd warehouse sa Taguig, doon ko natuklasan na nandoon pala, yan yung kainitan ng investigation ng Blue Ribbon Committee sa DepEd. Laptop issue at sa mga libro. Yan yung pinapuntahan nyo sa akin. Doon, natuklasan ko doon na marami palang isinusunog na ibinaon sa lupa ng mga document na ilabas ko sa vlog ko yun, madam. At aware ka doon sa video interview ko, BP Sara. Aware ka. Hindi mo mapapasinungalingan yun. Kasi isinend ko sa Viber mo yun. Yung video interview ko doon. At may mga message ako sa iyo. At nabasa mo yun, madam, na kulay blue ang Viber mo. Madam, ngayon, yung mga sangkot doon na DepEd official, pinanagot mo ba? Tinanggal mo ba? Di ba hindi? Wala kang ginawang aksyon. Hanggang sa lumayas ka sa DepEd, nandoon pa rin
yung tao na undersecretary. Ngayon, itong tauhan na sinasabi mong si Mercado, sangkot sa katiwalian, sangkot sa pangingikil o pagsusolicitation di umano ng 16 million, hindi mo kinasuhan. Bagkos, dahil ang katwiran di umano ni Ginang Mercado, matanda na siya. Kusa na lang siya aalis. Abay, sa mga kaibigan kong nandiyan dyan sa DepEd, magnakaw na rin kayo. Hindi naman pala kayo kakasuhan dyan. Pag nagnakaw kayo, gumawa kayo ng katiwalian. Aalis lang kayo. Mananahimik lang kayo. Pero pag nagsalita, labang kayo. Labang kay BP Sir, kay BP Sara, abay, may katiwalian kayo, wala kayong kredibilidad. Ganun po bang ginagawa mo, BP Sara? Hindi po ba? Madam, meron kang tauhan dati na nahuli sa drug pot session. Hindi ko napapangalanan kung sino yun na nabalita. Dikit na dikit sa'yo. Balitang-balita po yun sa news. Binulgar pa nga yun ni Bello, di ba? Yung dating congressman. Ano ginawa mo? Wala. Dahil tao mo, malapit sa'yo. Yung tao na yun. Now, pag ang tao bang tiwalit magnanakaw, sangko sa katiwalian, at katao mo at sarili mong kapartido, deadma ka, pag alam mong napapakinabangan mo, pag hindi mo napapakinabangan at hindi sumusunod sa'yo, kalaban na ang tingin mo. Alam mo, madam, diyan sa sinasabi mo na walang kredibilidad dahil tiwali, may mga katiwalian, mas tiwali ka, madam. Yung sinasabi mo na pag ikaw inaakusahan at ikaw humaharap, may papel kang ipinapakita. Hindi mo nga magawa magpakita ng papel kung saan mo dinala ang pera ng taong bayan. Ilang beses na bang nagpapatawag ang kongreso sa'yo? Masyado kang pa-VIP, masyado kang pa-espesyal. Tapos may lakas loob ka pang magsabi na itong si Ginang Mercado ay walang kredibilidad. Ikaw, may kredibilidad ka ba? May kredibilidad ka ba? Teka naman. May kredibilidad ka ba? Wala, para sa akin. Wala kang kredibilidad. Kasi unang-una, alam mo pala may tiwaling ginawa si Mercado, hindi mo kinasuhan. Hindi mo siya pinaimbestigahan sa ombudsman. Bangkos, hinayaan mo na mawala siya, tapos, nung nagsalita si Mercado, siguro di na konsensya ni Mercado yung mga pinagagawa mo, sasabihin mo sa press conference, walang kredibilidad ang isang Mercado. Alam mo, huli na eh. Kung totoo man yan, dapat pinailan mo ng kaso noon pa. Para at least maganda pa rin ang dating sa'yo. Ayan o, walang pinagtatakpan si Sara. Walang kaibigan. Walang tao-tao. Diba dapat din ang ginawa mo? Dapat nga, ikaw dapat ang kasuhan eh. Dapat habulin ka ng kongreso. Ha? Dapat ikaw ang habulin. Unang-una, alam mo palang may katiwali ang ginawa. Itong tauhan mo, pero hindi mo kinasuhan. Yun ang pinakabawal. Human responsibility mo yan eh. Yan ang pinakabawal sa'yo. Tama ang sinabi nito. Konsentidor. Kung totoo man. Ha? Kung totoo man. Nasangkot si Ginang Mercado sa pagsusolicit ng 16 million. Kasi alam niyo po mga kababayan, pag ikaw empleyado ng gobyerno, opisyal ka ng gobyerno, nagtatrabaho ka sa gobyerno, ang pinakabawal po dyan, yung tatanggap ka ng pabor sa kontraktor. Number 2, bawal kang humingi ng solicitation. Bawal kang tumanggap ng regalo doon sa mga kontraktor. Kasi, maaaring pag ikay humingi at ikay nabigyan ng mga yan, meron kapalit na hihingiin. Ha? Katibayan na may hihingiin ang mga kontraktor.
kapalit ng mga ibinibigay nila. Now, bakit hindi mo kinasuhan? Di ang labas nun, protector ka ng kriminal. Kung protector ka ng mga korap. Sinabi nito, protector ng kriminal pala. Alright. Sabi mo ni Sara kayo. Pakinggan natin ha. Galing sa bunganga ni Sara ang salita na walang kredibilidad or maraming ginawang hindi rin maganda di umano. Sige ng Gloria Mercado. Ito sinabi niya, hindi ko natatapusin yung buong video niya, napakahaba nito. Former Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope for the Health Orchestrate Positive Learning, a DepEd project. She believes it could be to influence her decision as Hope. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any... Okay, napakinggan niyo po yun. Nag-solicit, naghingi ng pera sa mga kumpanya o kontraktor gamit ang aking pangalan. Ngayon kay BP Sara, may ebidensya ka pala, may papel ka pala. Ang tanong, bakit hindi mo pinakulong? Bakit hindi mo pinaaresto? Or, sabihin na natin, hindi naman basta pwedeng ipa-aresto yan dahil walang warrant. Bakit hindi mo kinasuhan? Ano dating doon? Konsentidor ka. Ha? Protector ka ng magnanakaw. Kung totoo man, ha? Kung totoo yung allegation mo against kay Ginang Mercado. Kung totoo yun. Ang linaw po mga kababayan, sinabi niya, di ba? Nang-solicit ng 16 million sa kumpanya or mga kontraktor itong si Ginang Gloria Mercado. Kasi alam niyo po, madali lang po itong akusan. Kung sabihin ko, si Mache TV, ginakol ako. Kung sabihin ko yun, ginakol ako ni Mache TV. Kung paratangan ko si Mache TV, ginakol ako niyan. Ang tanong, totoo bang ginakol ba ako ni Mache TV? Kung sabihin ko, Piolo Pascual, kinupa ko. Ang tanong, totoo bang kinupa ko si Piolo Pascual? Totoo ba napapayag na magpatupa sa akin si Piolo Pascual? Di ba? Kaya naman sino pwedeng makakasay? Di ba? Total, sinasabi ni BP Sara, pag siyang nag-aakusa at siya'y nagsasalita at nagpapaliwanag, meron siyang papel na ipinapakita. Kayo ba naniniwala? Naniniwala ba kayo na pag nagsalita si Sara, meron siya ipinapakitang ebidensya na katibay sa mga sinasabi niya? Eh bakit sa Congress hindi niya magawang magsalita? Bakit hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala ang pera natin? Di ba? Kasi si Gloria Mercado, nagsalita siya labang kay Sara Duterte, pinanindigan niya ang kanyang mga sinasabi at willing naman yung ale na magpa-like detector ata. Si Sara hindi ata willing yan. Now, sino mas may kredibilidad? Si Sara Duterte o si Gloria Mercado? Para po sa akin ha, mas may kredibilidad si Gloria Mercado para sa akin. Kasi sabi ko nga po kanina mga kababayan, napakadaling mag-akusa. Madaling magparatang. Pero bakit hinayaan mo? Hindi naman ang sinabi ni Sara. Hinayaan na lang daw nila umalis, pinaalis na lang daw nila dahil pinakiusapan sila ni Mercado na magre-resign na lang daw o magre-retire na. Eh, ang dali pa. PJ,
pumasok ka sa Office of the Vice President na isang empleyado, mag-solicit ka na mag-solicit ng pera, gamitin mo ang pangalan ni Sara Duterte. Gamitin mo. Ngayon, pag nabuking ka, mag-resign ka. Hindi ka naman kakasuhan ni Sara eh. Eh, yun nga, 16 million, no? Hindi niya kinasuhan. Oh. Di ba? Ako, pwede ba akong mag-apply kay BP Sara? As vlogger niya muli? As defender niya muli? At ang gagawin ko, magsusulisit ako na magsusulisit gamit ang pangalan ni BP Sara. At pag nabuking ako ni BP Sara, kung totoo man yan, magre-resign ako. Oh. Hindi naman pala kakasuhan eh. Ngayon po, ang labas po dyan, protector si Sara ng mga magnanakaw sa gobyerno kung totoo man na nagnanakaw. Di ba? Ay, good morning sa iyo, Daddy, Mark Ramos. Good morning sa iyo, my love, mahal na mahal kita. Mark Ramos, I love you sa iyo. Kiss ko yung titi mo ngayong umaga. Di ba? Nakakatawa si Sara eh. Alam mo palang magnanakaw, alam mo palang may ginawang katiwalian, pero hinayaan mong umalis ang tao na gumawa ng kalokohan. Yun yung masaklap mga kababayan eh. Pag nagnakaw ka, gumawa ka ng katiwalian na maliit na bagay, VIP ka sa gobyerno. Di ba? May karapatan ka. May karapatan ka. Pero pag ikay nagnakaw ng ilang pirasong kusing, putang ina, bugbog ka na, kahiyan pa nga abutin mo, pasa na mukha mo. Di ba? Ganyan sa ating bansa. Pero ito, ang linaw na sinabi ni Sara, mismo sa bibig niya na, itong si Mercado, gumawa daw ng katiwalian, ginamit daw pangalan niya, nag-solicit daw, tapos nung nabuking daw at nakarating sa kanya, dahil strike to na daw sa kanya, tinanggal niya dahil sa pakiusap na magkusang resign na lang siya. Ganun lang pala ang gagawin. Kaya mga kababayan, dyan natin makikita na walang leadership si Sara Duterte. Walang kwentang public official. Walang kwentang mamuno itong si Sara Duterte. Kung totoo man ang kanyang allegation. Kung totoo man yan. Pero tingin ko, gawa na lang yan eh. Tamang sinasabi nito, mahilig ang mga Duterte sa storytelling. Agree ako dyan sa sinabi ni Mache. Di ba? Walang kwenta ang pinagkasabi ni Sara Duterte. Pakinggan po natin yung explanation ni Mercado na kung saan sinabi niya nga na siya'y sinuhulan ng 50,000 ng OBP every month, pinapadala siya ng 50,000. Pakinggan niyo po ito. 16 million without her knowledge. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. I think, ma'am, given your long history and long service to the Republic, 40 long years, I think it's fair for you to be given the opportunity to reply to the Vice President. I think I don't want to do this, but since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. Comsec. So it's 9 envelopes. Kuha po yung envelope. So it says hope and the amount is there. Yun ang explanation po ni Ginang Gloria Mercado. Putana, Gloria. Ano ko ng karuyo. Mercado. Sa allegation ni Sara. Di ba? Pero yun nga, itong si Ginang Mercado, 40 years na pong nasa serbisyo. 40 years. Di ba? Kung may record tong katiwalian, kung may record to ng mga ganyan, bakit kinuha ni Sara? Bakit inappoint niya bilang DepEd Undersecretary? At doon niya pa nilagay sa hope or yung mga bidding-bidding. Eh, makapangyarihan yan na komite. Now, may nag-comment kanina, pwede nang gamitin kay Sara yung panunuhol kay Ginang Mercado.
Hindi ko masasabing oo, hindi ko masasabing hindi. Kasi, unang-una po, hindi naman tayo abogado. Di ba? Hindi tayo abogado. Hindi po ako abogado, hindi po ako mabihasa sa batas. Kaya, hindi ko pwedeng sabihin na pwedeng magamit yun. Pero, tama naman yung nag-comment kanina dyan na bawal sa gobyerno ang tumanggap ng suhol. Di ba? Bawal manuhol sa gobyerno. Bawal yun, yung bribery, yung ikay nagbibigay ng pera. Unang-una, sige ng merkado po, hindi naman pangkaraniwan empleyado yan. DepEd Undersecretary. Sumusunod siya sa yapak ni BP Sara bilang kalihim ng DepEd. Di ba? Pangalawa, nilagay pa siya ni Sara sa hope na hindi naman niya hinihingi. Bakit kailangan mong bigyan yan ng 50,000 allowance? May pera naman si Mercado. Sumasahod naman yan bilang undersecretary. At regular, bilang DepEd undersecretary, meron ka talagang allowance, weekly or monthly. Hindi mo na kailangan bigyan ng suhol yan na nakalagay sa envelope. Di ba? Saan dinaldala? Saan galing yung perang yun? Para maging pabor sa'yo, lahat ng gagawin ni Mercado, i-aprobahan. Ito nga pala, may kakilala nga ako dyan. Undersecretary, kakilala ko ha. Kilala ko to guys. Balita ko, tiwali din daw dyan. Tiwali rin. Pero hindi mo mahalata sa kanyang mga galaw. Pero pag pumunta ka sa bahay niyan, makikita mo, milyones ang halaga ng mga painting. Milyon ang halaga bawat ng painting. Yun lang ang kwento sa akin. Pero hindi ko na i-mention kung sino daw. Kita paano, kaibigan natin yun. Kaibigan ko. Hindi natin pa. Kasi pag sinabi natin, kaibigan nyo rin, hindi. Kaibigan ko yun. Oh. Pinag-initan mo din yung tao na yun. Nung hindi, sumayaw sa tugtog mo, nilagay mo ang kanyang pwesto malapit sa CR. Ganyan ka kabalasubas. Ganyan ka kawalang hiya. Ha? Ha? Diba? Ganyan ka kagago. Yes, biruin mo ka, appointee pala ni PBBM si Gloria tinanggal ni BP. Yosek, alam ko, ang may karapatan lang magtanggal sa ganyan, yung mismong nakalagay. Yung nalagay, pareho naman silang in-appoint ni PBBM. Yeah, pagdating yan, di na po ako aware sa ganyan usapin. Pero, ang mali dito ni Sara, ang malaking pagkakamali ni Sara dito mga kababayan ay ito. Yung pagiging niyang pabaya. Pagiging niyang protector. Kasi, yung allegation niya na corrupt si Gloria Mercado dahil sa 16 million, pagpapakita po yun na hindi niya kayang mamuno sa gobyerno. Una-una, may ebidensya naman pala siya laban kay Ginang Mercado. Bakit hindi niya kinasuhan? Bakit tinayaan niya lamang mawala sa DepEd? Ganun lang ba yun? Pag ikaw ba'y nagnakaw, pwede ka nang umalis? Pwede ka nang mawala sa gobyerno? Ganun lang po ba yun ang datingan doon? Di ba hindi naman pwedeng ganun yun? Dapat kinakasuhan niya. Kasi, under niya. Dinamit pa. Ito naalala ko pa nga ito eh. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, naglabas pa ng mga memo-memo, panawagan si Sara, na hindi siya nagsusolicit, hindi siya nangihingi sa kahit anong mga grupo. Pag may gumamit sa kanyang pangalan, ipa-aresto ka agad, ipahuli ka agad. Ipahuli ka agad. Yan ang utos ni Sara Duterte noon. Yan yung mga drama niya. Hindi po ako tatakbo, hindi po ako nanghihingi. Yun ang sabi niya. Bakit ito? 16 million ang allegation mo. 16 million ang kinuha. Nag-solicit sa isang kumpanya. Bakit hindi mo kinasuhan? Ha? Bakit hindi mo kinasuhan? Madam, total may ebidensya ka pala. Ha? May ebidensya ka pala, may papel-papel ka pala.
Bakit naman yung papel niyan, Vice President, pinampupunas mo sa puday mo o sa pinampupunas mo sa wet mo pag tumatay ka? Madam. Madam, bakit hindi mo maano yan? Ba't hindi mo nakasuhan? Di ba? Nakakahiya, madam. Pero in fairness, BP Sara, yung mukha mo ngayon, ibang-iba. Ibang-iba ang mukha mo ngayon. Halata, tama yung sinabi nung nag-react kanina, ang laki ng pinagbabago ng pagmumukha mo ngayon, madam. Stress na stress ka. Hindi mo maipaliwanag kung anong mga kinasasangkutan mong katiwalian. Stress na stress ka, madam. Halatang halata sa mukha mo, sa mga pananalita mo, kasi hindi ka naman ganyan dati. Hindi ka ganyan dati. Ha? Halatang halata, madam, na mukhang ikaw ay undugaga. Hindi ka mapakali sa itsura mong yan. Ha? Ang rason ni BP naninira sa dalawang tao, tinagugulat daw niya, ay may mahinang rason isang tao na mataas ang pinag-aralan, upgrade, credential, marites, imposible, don't need the position na mapapamak. Di ba? Nakakatawa lang si Sara. Alam niyo sa mga lumalabas sa mga issue kay Sara ngayon, ang laki ng impact sa kanya. Ang laki ng impact. Uulitin ko yung mga sinabi ko nung mga nakaraan. Kung ang sinasabi ni Sara, sinisiraan siya para mapabagsak siya, napakadali pong sagutin yan eh. Kung sa tingin mo sa sarili mo, wala kang ginawang katarantaduhan, wala kang ginagawang anomalya, taas noo mo sasagutin. Mag-out ka o hindi ka mag-out, sasagutin mo yan. Pero hindi niya magawa eh. Puro siya depensa sa sarili niya na wala sa hulog. Alam mo, BP, kung patuloy mo nga hayaan ang mga taong nakapalibot sa iyo, yung mga taong akala mo na pakikinabangan mo dahil advisor mo, mali ang mga pinapayo nila sa iyo. Maling-mali. Mali. Tumatahak ka sa direction na ikakahulog mo sa bangin. Totoo lang. Ikakahulog mo sa bangin yung ginagawa mo at yung paniniwala mo na ikaw ay nasa tama. Simple lang naman eh. Ang gusto namin malaman, tamang sinabi ng isang congressman, ni Congressman Suarez ng Quezon. Hindi mo pera yan. Hindi pera ng iisang tao yan ang pinag-uusapan dyan, madam. Pera ng buong Pilipino-Pilipina na nagbabayad ng tamang buwis na napupunta sa tanggapan mo. Need namin ng tamang explanation sa'yo. Kailangan namin ng malinaw na paliwanag kung saan mo ba dinala ang pera na nakalaan sa'yo sa tanggapan mo. Yun ang hinihingi namin. Hindi po namin hinihingi ang mga sinasabi mo sa press conference mo. Hindi namin kailangan yun. Ang kailangan namin, magpaliwanag ka sa Kongreso, lumutang ka doon, i-explain mo one by one, sagutin mo kung ano man ang katanungan ng mga congressman. Hindi na pinag-uusapan dito kung pinupolitika ka, pinagkakaisahan ka, kung ano man ang mga ka-etisyan mo, kung ano man ang kadramahan mo. Ang kailangan namin, sagutin mo one by one kung saan mo dinala ang pera ni Juan de la Cruz. Tapos ang usapan. Yan ang kailangan. Hindi yung sasabihin mo, pinagpapraktisan ka ng ipa-impeach. Hindi yung sinasabi mo na sinisira ka na. Hindi yun eh. Hindi yun. Kahit sinisira ka, kung sa tingin mo malinis kang tao, wala kang anomalya, hindi kami tanga para hindi namin magets ang paliwanag mo na maayos.
Pero kagaganyan mo, kaaarte mo ng ganyan, pinapakita mo, lantaran mong pinapatunayan sa sarili mo na isa kang guilty sa mga akusasyon laban sa'yo. Ha? Guilty ka kung ganun. Talo ka pa nga ni Ginang Mercado. 60 plus na yung ali. Senior citizen na. Oh. Pero, nakuha niyang sumagot. Nakuha niyang humarap. Ikaw pa na mas may kapangyarihan ka? Pangalawa ka sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno? Hindi mo magawang humarap? Hindi mo magawang magpaliwanag? Ano yun? Pangatangahan? Madam? Pakawa effect? Kaya sabi mo kahapon, sasagot ka lang. O ito, pakinggan niyo po ito ha. Pakinggan niyo pa po ito. Sasagot, tinanong siya eh. Na kung saan, ang sabi ng mga congressman, mag-resign ka na. Di ba? Yun ang sabi ng congressman, mga ibang congressman sa kanya. Ang sagot niya, magpapaliwanag lang daw siya sa 32 milyon na tao na bumoto daw sa kanya. Doon lang daw siya magpapaliwanag, doon lang daw siya mag-i-explain dahil hindi daw siya magre-resign dahil iniluklok daw siya ng 32 milyon. Ngayon, sa mga kababayan, kabilang ka ba sa 32 milyon? Ako, kabilang ako sa 32 milyon na bumoto sa kanya. Kabilang ako sa 32 milyon na sumuporta sa kanya during campaign. Pero ngayon, ikinahihiya ko ang pagboto ko sa iyo. Pakinggan niyo to, explanation niya. Na kung saan hinihingihan siya ng explanation ng mga congressman. Pakinggan niyo to. Si Congressman Jill Bongalon of the Ako Bicol Party List said na kung hindi naman daw po kayo interested sa trabahong ito, mag-resign na lang daw po kayo. Sabi din po ni Kong David Suarez, Deputy Speaker David Suarez, na most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, with all due respect ma'am, sabi po, mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho ma'am. Ano pong hindi mo sasabi dito sa sinabi ng quote-unquote young guns of the Congress? Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldi Coach at kay Martin Romualdez. Pero pagbibigyan kita, Ren? Yes po. Yes, pagbibigyan kita. Gusto nila mag-impeachment, diba? So apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng kung anong gagamitin nila. Ngayon, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa or dalawa na tao. Kaya, hindi ako aalis dito. Dahil nilagay ako ng mga tao dito, believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Follow-up lang po ma'am. Kasi See? Hindi daw siya aalis, hindi daw siya magre-resign, hindi daw siya bababa, dahil ibinoto daw siya ng 32 milyon. Kasama po ako doon. Ewan ko po kung kasama kayo sa bumoto sa kanya. Oh, ako rin kabilang sa 32 milyon na bumoto kay Sara. Oh. Di ba? Oh. Ngayon, kung pwede nga lang ha, kung pwede lang guys, kung pwede lang mga kababayan na mayroon tayong batas na pwede natin bawiin ang pagboto sa kanya, baka pwedeng mawala yan eh. Alam mo, ito bang mga style ng mga iba? Yung mga taong nasa gobyerno, ang katwirang parati ganito. Hindi ako magre-resign kasi inappoint ako ng Pangulo dito. Binoto ako ng tao. Taong bayan lang ang may karapatan na magpaalis sa akin. Ang Pangulo lamang ang pwedeng may karapatan na tanggalin ako rito. Ganyan ang mga katwiran, mga galawan ng mga ibang nasa gobyerno. Yung ganun pangangatwiran. Ha? Ngayon, kung meron kang delikadesa, alam mo naman sa sarili mo. Kung alam mo na malinis ka, ipaliwanag mo. Alam mo yung binoto mo si Doc Willie Ong, yan din ang binoto ng mga vlogger niya na si Banat Bay. Si Banat Bay, yung magkapatid na Oli, yan ang binoto. Yan.
Yan ang binoto si Doc Willie Ong. Hindi Sara yun. Hindi yung Sara sila Byron ng mga ulol. Di ba? Ngayon, akala mo talagang makasara? Ganyan ang style ni Sara Duterte, yung paawa effect. Sabi niya, nag-uusap daw sila ni Saldico, ni House Speaker. Kinakausap mo pala, bakit ginagago mo sa social media? Ginagago mo sa mga drama mo? Pag nakatalikod sila, winawalang hiya mo, ginagampanan lang naman ng Kongreso ang kanilang trabaho. Ginagampanan lang ng House of Representatives ang kanilang tungkulin at mandato. Talo si VP Sara sa usapin na yon. Kasi itong si Miss Gloria Mercado ay talaga pong pumunta doon sa Congress hearing para ipagtanggol ang kanyang sarili at humarap po sa mga kongresista na nag-iimbestiga patungkol po dito sa hindi maipaliwanag ng mga kapirahan ng Office of the Vice President at ng Department of Education. So ngayon, si VP Sara, di ba, ilang beses siyang pumunta dyan pero walang paliwanag, walang nakuhang sagot. Nung huling ang pumunta siya ay maagang umalis, nagpaalam kaagad na umalis at hindi po siya nag-take ng oath. Itong si Miss Gloria, nag-take ng oath to. So ibig sabihin, mas may kredibilidad ito. Kasi nanumpa ito na hindi siya magsisinungaling at ang kanyang sasabihin doon sa komite na yon ay puro katotohanan at pawang katotohanan lamang. Saka bakit kailangang magbigay ni VP Sara ng suhol? 50K daw po, buwan-buwan. Aba, napakalaking halaga po niya na. Baka para hindi na rin masilip ang mga kabugukan na ginagawa ng ating Vice Presidente noong siya ang DepEd Secretary. Imagine niyo naman po, biruin niyo, 2 taon nang nakapatenga, nakatiwangwang sa warehouse ng DepEd ang mga kagamitan para sa mga estudyante at guro. Another 2 years ang nadagdag na ito'y nakatiwangwang at ito ay naipamigay lamang, naipamudmod sa ating mga kababayan na guro at mga estudyante noong napalitan na ng DepEd Secretary sa pamumuno nitong si Senator Angara. Kung hindi pa napalitan si Sara Duterte, nga ang mga estudyante natin at ang ating mga guro. Outdated na nga yung mga laptop na in-order nitong si Digong na tiwangwang pa. Natulog pa ng pagkatagal-tagal doon sa warehouse. Magbabayad ka ng renta ng warehouse. Tapos ngayon magbabayad ka pa ng pagde-deliver sa mga malalayong lugar na dapat noon pa napakinabangan. Diba? Yan ang napakapabayang trabaho na ginawa ni Sara Duterte sa DepEd. Tapos kapag nabuking, galit. Sabi niya, hindi daw siya aalis sa pwesto. Kaya hindi aalis sa pwesto kasi nga mas marami pa tayong mabubuking. Pero marami tayong mga mapag-aalaman dyan. Kapag nawala na sa pwesto si Sara Duterte, dyan na natin malalaman. At baka umabot sa punto na pati siya ay maipakulong katulad ng kanyang kaibigan na taga Laguna na si Jan Amores. Biruin nyo, nitong nakaraang mga panahon, nagbigay siya ng pahayag patungkol kay Jan Amores, patungkol kay Kibulo. Tapos binati pa niya ang 75th founding anniversary ng mga Chekwa. Pero yung mga nakipaglaban, mga nakikipagtanggol ng ating bansa na mga Navy na nakaistasyon dyan sa Ayungin Shoal, never man lang niyang binigyan ng kahit anuman lang na magandang mensahe. Diba? Pero para dito sa mga kriminal na si Kibulok, si Jan Amores na nagtangkang manggurgur at mga Chekwa na binubuli ang ating mga kababayan, mangingisda o Navy man, Coast Guard man, binubuli nitong mga Chekwa na ito. Naku po, talagang meron pong masasabi si VP Sara. Ibang klase po talaga ang ating Vice Presidente.
What more pa kaya kapag ito ang naging presidente natin? Baka kulang na lang, dilaan nito ang paa ng mga tsekwa. At ang mga kriminal na katulad ni Kibuloc at ni Jan Amores ay mapawalang sala, mabasura ang kaso kahit na matibay ang mga ebidensya. Diba? Nakakapagod din kahit papaano yung makakita ng ganito. So hanggang 2028 pa po tayo makakakita ng mga ganitong kabratinilahan na ginagawa ni BP Sara. Medyo matagal pa ang ating pagtitiis sa bratinela na anak ni Digong. So titiisin natin to hanggang 2028. Pero tandaan po ninyo, umpisahan nyo na ngayon pa lang 2025, huwag na kayong bumoto ng kaalyado ni Digong at ni Sara. Pagdating ng 2028, pag kumandidato tong presidente, huwag nyo na rin pong iboto. Bakit? Mapapariwara lang ang Pilipinas. Katulad ng ginawa ni Digong. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama niyo po dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Sana po masupport din ninyo ang vlog ni Kuya Nino Barsaga. Ingat po kayo. Momo, chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Thank you kay Kuya Nino Barsaga. Kap! Meron siyang party list. Ewan ko lang kung makapasa sa Comelec yung party list ni Kap.